Sobrang linis, tas ang kinis, makinang pa sa mata. Pagkahud, tingnan mo naman laman ng makina. Sobrang linis, tas ang kinis, makinang pa sa mata. Pag may sumubok kahabulin, makipag-iwanan. Dapat di ka pumapayag na hanggang ka na lang. Itodo mo, giisa gadawin mo ang daan. 100% dapat wag mag-aalangan. O paano simula na kahilera na tamiya. Kultura pinapasok, binubuhay sa eksena. Mabuti kung garute, taga-suri mo ng pyesa. Sa kalsada, gay humabol pag naiwang ka pasensya. Sobrang baba, walang sayad, makina solid yung tono. Nagmo-modify ng honor, iba din yung talentono. Sa kalsada, parang ligas, bumabali pa ng ulo. At salamat sa pamana mula sa mahal kong lolo. Subukan mong imaneho yung lakas niyan damahin. Di basta-basta yung presyo pero kayang abutin. Pag walang trapa lang presko, kantang to patugtugin. So good day mga boss, ngayon nga dito tayo sa Cavite. Dito na kami nag-stay in kasi kahapon. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yung ating vinlog na 4G63. At ngayon nga, ngayong umaga, pagkatapos namin dito mag-breakfast, diretso tayo ngayon sa Dasma. May bablog tayo na 4AG Red Top. Yan guys, ito pagkain namin dito, kasama na sa bayad. So yun mga boss, nandito na tayo sa pagbablagan natin itong ating owner type Jeep. Ito yung binilag natin dati last 5 months ago na 4AG. Yan. So ngayon guys, binebenta na siya ulit. Pero hindi ibig sabihin nun guys na sira to o kaya inayawan na may-ari. Ito guys ay gawa ni K-Mix Performance. Ayan. K-Mix Performance. So bakit nga ba siya guys binebenta ulit? So yung reason nga guys na may-ari nito ano kasi siya, sa ibang bansa siya nagtatrabaho. Tapos walang nagamit nito at wala itong parking. Ang ano lang ni boss ay baka gusto niya ma-experience magkaroon ng owner. So ngayon nga na-try na niya. Kaso nga lang wala siyang pag-iiwanan dito kasi ilang taon siya bago bumalik. Wala namang gagamit nito. Yung mga kamag-anak naman niya is may kanya-kanya din namang mga trabaho, busy. Kumbaga walang mag-aasikaso nitong owner na to. Kung ako din naman guys, kung mag-abroad ako at iiwan ko to sa mga kapamilya lang, for sure naman guys, hindi naman ito parang ma-preserve ba o kaya maalagaan yung owner. Pero dito naman guys, wala pa rin naman nagbago, yun pa rin yung binilag natin dati. Actually guys, ito daw ay halos wala pa ding 10 na ginamit ni boss. At yun nga, 5 months na to sa kanya pero bibihira lang niya magamit. So dun sa ride height naman, hindi naman kayo mamproblema dito kasi mataas naman siya. Unlike dun sa binilag natin kahapon na 4G63 na 4 finger gap. Ito mga boss ay ayan o. Yung kahapon ganito lang kababa, pero ito mga isang ganyan. Mga ganun. Mataas siya, hindi naman siya nananayad. At kanina akala ko nung papunta pa lang ako dito sa lugar ni na boss, nakita ko yung dinaanan ko kasi ang tataas ng humps. Sabi ko patay, paano kaya yon? Yung owner ay siguro puro side na, pero hindi naman siya nasayad kasi yung ride height naman nito mga boss is parang sa kotse lang din, parang sa sedan, mga Corolla. Yan. Tapos yan pa rin yung mags niya, nakamag siya na Watanabe, Atara pala. Yan, kadalasang ginagamit ng mga mahilig sa owner type Jeep. Yan. Tapos nung huling vlog nga pala natin dito, nung binalag natin to, meron siya ditong cover. So ngayon tinanggal ko para mas makita nyo kasi nung huling vlog nga natin, nakalimutan ko siyang tanggalin kasi sobrang excited ko matesting yung 4AG. Hindi ko na natanggal, pero ngayon yan na. So papakita ko na sa inyo guys yung loob nito. Yan, meron siya dito na speaker, Pioneer. Yan. Kung mabibili nyo to, siguro mga 3 pa yung makakaupo dito. Kaya nga 4 dalawa dito sa gilid, tapos 2 sa unahan, sa gitna. Yan. Tapos yan, naka ano nga tayo, bride seats. So ito naman guys, sadya na siya, nangungupas talaga kapag pula. Kaya kapag nagkakabit kami minsan ng mga seats sa owner namin, hindi kami nagpupula kasi mas mabilis siya mag-fade. Yan. Pero okay pa naman yung ano nung ating upuan, wala naman siyang sira, sadyang nag-fade lang talaga. Yan. Tapos naka ano din tayo, takata seat belt. Yan. Na handbrake. Siyempre ito hindi natatanggal. Sabihin nyo na natatanggal na naman yung mga kambyo Kompleto sa gauges. Meron din siyang fuel gauge doon sa kabila. Yan.
At ito nga, yung ating trapal, okay na okay. Kahit nasa labas siya, okay pa rin. Yan, LV na trapal. Yan. At siya nga pala mga boss, kung meron kayong alam na bilihan ng ganitong trapal, kailangan ko ng ganito. Ang kailangan ko lang is yung pinaka tela niya. Yun lang, kasi meron na tayong bagong magtatrapal. Yan. Kailangan ko nito mga boss. Baka meron kayong marirecommend, yan, comment nyo sa akin. At usap tayo para makabili rin ako ng ganito. Yan. So kahapon nag-vlog nga tayo ng 4G63. Kung hindi nyo pa napapanood guys, yung 4G63 na yon, ito panoorin nyo. Yan, search nyo sa YouTube natin, sa Team Garute. Kaya ako sinabi sa inyo na nag-vlog ako kahapon kasi gusto ko i-compare yung experience sa pagdadrive. Kasi kahapon talagang lowered siya at matigtig, pero ito guys hindi. Kasi ito naka 15s, yung kahapon naka 13s. So, ano talaga pag naka 13s talaga para sa akin mayugyug talaga siya, pero pag naka 15s hindi. At yun nga, mas ma-okay siya i-drive. Hindi siya para sa akin talaga hindi siya matagtag pag naka 15s. At yung sa presyo nga, yung kahapon na 4G63 is 700k, pero negotiable pa naman siya. At meron pa rin tayong babaguhin dun sa 4G63, kaya wala na kayong intindihin sa 700k nyo. At yun ay negotiable pa. Eto guys, mas mura to. Ito 450 lang. Kumbaga mabawi lang ni boss yung dati niyang pinangbili dito. Kasi nga, 'di ba, yung reason niya kung bakit niya binebenta to is babalik na siya ng ibang bansa, wala nga nitong mag-aalaga dito, wala na rin gagamit. Kaya yun na, balik na lang. Balik puhunan na lang ni Bossing. Yan, 450. At syempre guys, hindi ko na rin yan dinagdagan. 450 na sadya to. Pero siya, hindi na siya negotiable, sadyang fix na siya. Imagine niyo guys, naka owner type jeep na kayo, tapos naka 4AG kayo na makina. So mamaya ako napapakita yung makina. Kasi mura siya sa 450. Kasi ang pabuo talaga ng mga ganito boss ay umaabot siya ng 650 mahigit. Yun. Kaya 450, napakamura na nun mga bossing. Kung meron nga lang akong extra, pwede ko nga itong bilhin. Ang ganda rin naman. Siyempre gawa ng K-Mix Performance yan. Type of the hood. So tas mo. Yan. Tapos ito hindi nyo na kailangan to hawakan kasi meron siyang ganito. At ayan nga, yan pa rin talaga yung makina. Ganto rin yung huling pagka-vlog ko. Ganto rin, hindi rin pinunasan ng may-ari. Yan, pero guys, ito naman ay running condition. Wala naman siyang kumbaga problema sa makina, wala. Yun lang. Ano talaga, magabok lang talaga. Yun, bago din daw ang battery. May dagdag ka sa vlog ko Yan. So, 4AG red top. Yan, twin cam mga boss. Sobrang okay nito manakbo. At kung gusto nyo nga pala guys makita, papakita ko na nga lang ito. Papakita ko sa inyo yung ginagamit ko ito dati nung hinaharurot ko. So sa papel naman guys, kompleto pa rin naman yung papel niya. At ang expiration niya guys, next year pa, by March. Kasi 3 yung ending niya. Ayan. At ito pa nga pala mga boss, naka Gemini suspension. Yan naman din ang gusto ng mga OTJ lovers Diba kasi guys, pag naka suspension, kumbaga pag tingin mo sa unahan, kumbaga may detail pa din. Kasi kapag molye, although mas matibay naman talaga pag naka molye, pero mas maganda lang talaga kapag naka Gemini suspension. Yan. At ang maganda sa Gemini suspension, hindi siya ganun katagtag. Pag naman naka-molye, matagtag, pero matibay nga lang. Yun yung pinagkaiba nila. Based sa aking paggamit ng suspension. Yun. O, dito naman tayo sa loob. O, ito nga pala guys, nakalimutan ko sabihin nung huli. Ito naka-EPS to. Yan. Electric power steering. Tapos ito, nagana rin to. Yung nag-automatic siya na nagsasara, na bukas. Yan. Handbrake meron din.
Yan, tapos nakatint. Ito pala yung papel nun, no? Nandito sa loob. Yan. Ayos ba? Ayan, mga boss. O, ikutan ko na lang din para makita nyo ulit. Ba talaga paggawa ng K-Mix Performance. Sobrang pulido talaga nila gumawa. Ayan, kita nyo naman, no? Gawang K-Mix Performance yan. So yung kahapon, gawain ng custom jeep. Maganda rin siya. At ang gusto ko naman sa custom jeep, yung pagdating sa modification ng makina, patulin, talagang performance talaga. Yan. Yun, oh. So yan mga boss, bilhin nyo na, 450. Oo nga, makapal pang gilong. Yung kahapon kasi, yung sa 4G63, pudpud na, pero ito makapal pa, oh. At Cylon yan mga boss. Yan. So ngayon mga boss, test drive na ulit tayo. So testingin lang natin kung may nagbago ba dito. Pero wala pa rin naman. Yan, ihintayin nyo yan mag-load. Pag nag-ganon siya, yan, pwede nyo siya i-start. Let's go! So hindi tayo haharurot mga boss kasi bawal humarurot dito sa subdivision. So gagawin lang natin is papakita ko lang sa inyo yung gear 1 to 5 din. Kita ba ako dyan? Let's go, number 1. Hand brake. So hindi na ako magsiseatbelt ha. Dito lang naman to, hindi na tayo tatakbo ng mabilis. So yun mga boss, wala pa naman pinagbago sa takbo nitong ating 4AG. Ganun pa rin siya manakbo. At syempre guys, pag nabili nyo to, syempre kapag nasa inyo na, para hindi kayo lagi masiraan, yung maintenance huwag nyo titipidin. Kumbaga change oil, yan, ganun talaga mga makinang ganan. Alagaan nyo lang sa change oil, di na masisira. Yan. At syempre guys, lagi nyo lilinisan para hindi naman pag binuklat natin yung makina nyo lang magabok. Yan. At kasi mga ganitong sakyan talaga ay pasukin ng gabok. Yan. Oh, baka meron namang magsabi diyan na magkokotse na lang. May pinagbebenta kami na na BMW 350 lang. Yun, pag di nyo kaya to, yung BMW nyo lang bilhin nyo. Yan. So yun guys, tapos na tayo mag-vlog dito. So kung gusto nyo nga guys na makuha tong unit, chat nyo lang ako, PM nyo lang ako sa Team Garute, yun lang. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.